makasabay na huling araw ng paghahain ng kandidatura, ilang pang nais tumakbo sa pagkakongresista sa 2025 elections ang humabol ngayong araw sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa COMELEC NCR sa San Juan City. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, simula kaninang umaga ay halos walang tigil yung mga nagdaratingan dito sa COMELEC NCR office ng mga aspirant para nga sa pagkakongresista sa Metro Manila. Magtatagal ang COC filing ngayong araw hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang kanyang asawa ni si House Deputy Majority Leader at incumbent Mandaluyong City Lone District Representative Neptali Gonzales II, formal lang naghain kanina ng kanyang kandidatura ang dating mamamahayag at dati ring kongresista na si Queenie Gonzales. Nais nang magbalik kamara at humalili sa posisyon ng kanyang mister, kaya't ngayong huling araw ng COC filing, nagtungo na sila rito sa COMELEC NCR office sa San Juan City para sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Bilang dating reporter, nais daw ni Gonzales na magsulong ng mga panukala para sa kapakanan ng media at isulong din ang pagtatakda ng mga patakaran ukol sa Artificial Intelligence o AI kung sakaling pala rin sa eleksyon. Bukod kay Gonzales, naghain na rin ng COC for re-election si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kasama rin ang kanyang pamilya. Sinamahan din siya ni Manila Mayor Honey Lacuna na naghayag ng buong suporta sa kanyang kandidatura. Natanong naman sila kuna ng media ukol sa paghahain ng COC ng dati niyang kaalyado at ngayon kalaban at inaasahang makakalaban sa pagkaalkalde na si dati ring Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. At sabi nila kuna, itinuturing pa rin daw niya itong nakababatang kapatid. Speaking of kapatid, kapwa na rin naghain ng COC for re-election ang magkapatid na sina Taguig City 2nd District Representative Pami Zamora at San Juan City Lone District Representative Bel Zamora. Sinamahan din sila ng isa pa nilang kapatid na si incumbent San Juan City Mayor Francis Zamora, kasama ang iba pa nilang kaanak at mga taga-suporta. Sa mga puntong ito, balikan natin ang inilatag na ilang plataforma ng ilang congressional aspirants. Regulation of the AI, because that's the problem we have in a very digital world. Yung AI is being used for fake news in all aspects, no? Wrong information, character assassination, lahat ng mali at nakakasama yon sa maling, nakaka-deceive kasi minsan sa isang community na ito yung paniwala, napapaniwala na yung mga kung ano-anong pinapahayag ng maling information through AI. So we have to have regulation somehow dahil nakaka-harm. It's very harmful to the community. Tingin ko yung sa kuryente, dapat kung papalarin tayo ulit, no? Siguro it's high time na mabusisi na natin yung EPIRA dahil ang nakikita kong matinding problema natin ngayon sa mga kuryente. Una po akong umupo sa 19th Congress is para ma-legitimize yung meron po akong 10 barangay sa 2nd District of Taguig na hanggang sa kasalukuyan, I believe 16 years na silang nag-exist as barangays pero wala pa rin silang funding from the national government. Wala pa rin silang share ng national tax allotment dahil hindi pa nare-recognize ng pamahalaan na sila ay tunay na barangay. So, nasa Senado na yung ilan sa aking mga na-file doon at inaantay natin na ang action ng Senate naman. Angelique, sa ngayon inaasahan natin na magtutuloy-tuloy pa yung pagdating ng iba pang aspirants para nga sa pagkakongresista dito sa Metro Manila. Ito nga kasing COMELEC NCR, yung designated place ng paghahain ng COC ng mga nangangarap na tumakbong kongresista sa iba't ibang panig ng National Capital Region. Angelique, ipakita lang din natin yung sitwasyon sa ating likuran. Diyan kasi mismo naghahain ng COC yung ating mga aspirants. So nakaabang lang dyan lagi yung mga tauhan ng COMELEC. At kapag medyo malaki yung personality na naghahain ng COC, talagang napupuno itong bulwagang ito. At ngayon nga, inaabangan nga natin kung sino-sino pa yung mga susunod na maghahain ng kanilang COC, Angelique. Yes, Mela, meron bang malaki pang personalidad na hindi pa nakakapag-file, ano? At inaasahang talagang ngayong hapon na kailangan niyang gawin?
Angelique, kasi sa isang abiso sa media, inaasahan natin maghahain din ng COC ngayong hapon si House Committee on Human Rights Chair at Manila Representative Bienvenido Abante. So ngayon nga, inaabangan natin yung kanyang pagdating kung yan nga ay matutuloy. At inaasahan natin, Angelique, na bukod nga sa kanya, ay may mga iba pang darating dito. At Angelique, ang paalala nga ng COMELEC, as much as possible, ay wag namang hindi ng ating mga aspirant na malapit ng mag-alas 5 saka sila pupunta dito kasi nga magkakaibitan sa oras. Pero ang pagtitiyak nga ng COMELEC, as long as may abiso o na ibigay na nila yung initial papers nila dito at kahit naman lumagpas ng 5 ay tatapusin nila lahat basta nasa loob na ng compound yung maghahain ng COC na aspirant. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.